May I invite everyone na tumayo po tayo. Hallelujah. Pakisabi nga sa katabi mo, I am blessed kasi nandito ka. Bigyan mo ng malaking ngiti. I am blessed because you are here. Hallelujah. Thank you, Lord. It is a wonderful day indeed. Amen. Because this is the day that the Lord has made, and we will gonna rejoice and be glad in it. Are you excited to give praise sa ating buhay na Diyos? Sumigaw ng hallelujah! Thank you, Lord! Ang sabi dun sa kanta, kahit dumaan man tayo sa ilog, hindi tayo malulunod. Dumaan man tayo sa apoy, hindi tayo masusunog because our God is with us. Amen. Hallelujah. Come on, church. Give your best clap for Jesus. Praise you, Lord. Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Listen pa. Kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot, di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunog. Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Come on, let's declare this, church. Di ako malulungkot, di ako malulungkot, di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Yes! Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunog. Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunog. Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunog. Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba, hindi tayo mababalisa. Pagkat kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot, di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Dumaan man, dumaan. Come on, church. Di ako malulunod. Dumaan man tayo sa apoy, hindi tayo masusunog. Di ako masusunog. Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunog. Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot, di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos.
that the highest form of worship is yung even though you are in pain, even though dumadanas tayo ng kasakitan, pagsubok, still we choose to worship our God. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Tunay nga na wala kang katulad, Panginoon. Salamat sa pribilehiyo na papurihan ka, pasalamatan ka, mahitaas ang iyong ngalan, Panginoon. Come on, church, just open your mouth and start to worship, to give thanks to the King of Kings, to the Alpha and the Omega, the Lord of Lords. Wala kang katulad, Panginoon. Salamat, Lord. Patuloy ka naming aawitan. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad. Sige, sabihin mo yan sa Lord. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Listen pa. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Walang katulad ang ating Diyos. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Minsan pa, wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, tingin ang aming tinig.
ika'y nag-isa, ikaw lamang, Wala nang iba sa'yo. sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad. ika'y nag-isa, ikaw lamang, Wala nang iba. sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo, kadakilaan mo. Kadakilaan mo. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Come on, church. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, walang katulad ang ating Diyos. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad, wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad, oh Diyos. Wala kang katulad. Come on, church. wala nang Pour out your hearts to Jesus. katulad, Wala nang papantay sa'yo. sa'yo, Ikaw ang Diyos. Noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala nang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, sa habang panahon, sa habang panahon, wala kang katulad. Hallelujah. Just allow God to move in this place. Holy Spirit, you are free to move upon our lives, oh God. Mangyari po ang iyong kalooban ngayong umagang ito sa bawat isa sa amin, oh God. Can we lift up our hands towards heaven, church? If you believe that God deserves all our worship, all our praises and thanksgiving, let us lift up our hands towards heaven as we worship Him. Just continue to express your love, your adoration,
to our mighty King, to our faithful Father. Yes, Lord. Tunay nga na wala kang katulad. Patuloy kang nagiging tapat at magtatapat sa amin, Panginoon. I thank you for the open heaven at kasama naming nagpupuri, sumasamba ang buong sangkalangitan. Lord, if there is someone here na parang nagiging burden na lang sa kanila yung paggising sa umaga, Lord, I pray na maibalik kami, Panginoon, dun sa aming first love sa'yo, sa aming unang pag-ibig sa'yo. At Lord, magpatuloy yung revival fire inside of us, O God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We do not want to miss the purpose kung bakit kami pumunta dito, God. And we will continue to live doon sa purpose na binigay mo, doon sa calling, Panginoon, na iniligay mo sa aming mga puso at isipan, oh God. Lord, salamat. Bless your man of God. Bless your word. Magkaroon kaming patuloy ng fresh new revelation, oh God. Lord, salamat. Salamat for this wonderful day. Truly, it is by your grace kung bakit kami patuloy na humihinga at nakakatayo, Panginoon. That without you, we can do nothing. Salamat, Panginoon. Ikaw lamang ang mapurihan, maparangalan, maitaas sa buhay ng bawat isa. In the name of our Lord Jesus Christ, and everybody says, Amen and amen and amen. Can we shout hallelujah at the count of 3? Are you ready, church? 1, 2, 3. Hallelujah! God is good! And all the time. Hallelujah. Hallelujah. A blessed morning unto everyone po. So let's ready our tithes and offering and ready our hearts to return our tithes sa Lord, and at the same time, with our whole heart, wholeheartedly, we'll give back to God. So I just want to read this Bible verse po sa Luke 11, chapters 9 hanggang 10. Sabi niyang ganyan. And so I tell you, keep on asking. Pakisabi nga sa kadabi, keep on asking. And you will receive what you ask for. Keep on seeking. Pakisabi, keep on seeking. And you will find. Yeah. Keep on knocking. And the door will be open to you. For everyone who asks, receives. Everyone who seeks, finds. And to everyone who knocks, the door will be open. So yung mga words mo doon like asking, seeking, knocking, or it's simply asking. So ibig sabihin, gumagalaw ka. Tama? Tama po ba? And ano sabi doon? If you keep moving and asking, knocking, and tawag dito, seeking, you will receive. Sabi niyang ganyan. Amen? Amen. So sa buhay natin dito sa mundo, yes, God is willing to bless us. But are we asking Him to bless us? Amen? Are we doing our part para i-bless ba tayo ni God? Amen. Amen.
So tayo bilang mga anak ng Diyos, we are not just waiting. Hindi lang tayo basta naghihintay at maibuhos ang pagpapala ng Lord. Bagkus, meron po tayong gagawain. Amen? And that is doing our part. Sabi nga niya, if we want to do or if you want God to do something bigger or greater sa buhay natin, we must willing to pay for the price. Amen? So you are not just believing, ay, ibibless ako ni Lord. Ay, yung Diyos ko is mas higit pa sa ibang Diyos or ibang tao. Bagkus tayo dapat ay may gagawain. And sabi nga, we are not just waiting, we are not just being determined, but at the same time, we must be active. Amen? So sabi nga noon, naalala ko lang, sabi niyang ganyan, we must wait actively and determined. Amen? Alright, so church, so don't forget, baka dati kasi ganito din. May mga prayers tayo na dati, pinagpipray natin, tapos ngayon lang sinasagot ni Lord. Amen? May mga ganong instances. Kasi nga, yung time natin is hindi time ni God. Because yung time ni God is much greater than our own time. Amen po ba? So, ulitin ko, keep on asking God, and you will receive what you ask for. Keep on seeking, and you will find. Keep on knocking, and the door will be open to you. So, for everyone who asks, receives. Everyone who seeks, finds. And to everyone who knocks, the door will be open. So, always remember, the God that we serve is hindi siya maramot. Hindi siya kuripot. Amen? So, hindi hayaan ni Lord na ma-overtaken natin siya sa pagbibigay. Amen? Because siksik, liglig at umaapaw ang ibibigay niya sa atin. Amen po ba? Alright, so let's stand up po and let's pray. Heavenly Father, we acknowledge you today, O God, in our lives and every day of our lives, O God. Holy Spirit, continue to anoint us with your power, O God. And ikaw ang makita ng mga tao sa aming mga buhay, like makita pa lang nila kami, Panginoon, is mabibless na sila, O God, sa buhay namin, sa mga salita namin, O God. And ikaw, Panginoon, ang mag-impluensya sa amin, the good things, Panginoon, and your Spirit ang mag-overflow sa amin, O God. Lord, as we pray, Panginoon, yung mga tithes and offering namin, O God, ibinabalik namin sa inyo itong mga to, Panginoon, na hindi kami lang nag-expect, Panginoon, na mabless lang kami. But Lord, wholeheartedly binibigay namin to, Panginoon. This is not just a burden. This is not a burden, Panginoon. Because Lord, binibigay namin ito ng buong puso sa iyo, God, na may pagsamba, Panginoon, at pag-glorify at magnify sa iyong name, O God. Lord, increase our tithes, Panginoon. And it's a symbol, Panginoon. It's a sign na pinagpapala mo talaga kami sa aming mga buhay, O God. Help us to be blessings, Panginoon, sa iba. Hindi lang kami yung basta tumatanggap, but Lord, kami din ang magbibigay, Panginoon. We glorify you, we magnify your holy name. This we pray in Jesus' name. Everybody say, Amen. Pwede pong minsan papalakpakan natin si Jesus sa ating mga buhay. Amen. So we would like to welcome each and every one of us sa ating dear church, True Vine City Harvest Church. And pwede po lahat tayo ay tumayo. Can we all stand in the presence of God? And let us welcome the man of God, fresh from Maryland. Amen. So alam ko po na na-miss natin si Dad Paul. Pero dahil, ang tawag dito, siya po yung tatayo. So parang nakikita na rin po natin si Dad Paul sa kanya. Amen po ba? So with the grace and power and mercy of God sa buhay niya, let's welcome Ninong Rodel Villanueva. Hello. Iba lang ang kulay. Maputi siya, maitim ako. Good morning po sa lahat. At nagpapasalamat po ako sa pagmamahal niyo sa aking kapatid. And I'm really blessed na makita kung gaano niyo kamahal si Pastor Paul.
Hindi ko po ito palaging ginagawa at actually po, dito lang ako tumayo. So, nagkaroon kami ng problema para makuha niya yung aking PowerPoint but it doesn't mean na hindi matutuloy yung mensahe ng Lord. And at the same time, dalawa po yung pin-prepare kong message in case na kung ano yung kalooban talaga ng Lord na maparating sa bawat isa sa atin. Ito pong message na to ay hindi nagmula actually sa akin, kung hindi ito ay narinig ko rin. Narinig ko rin sa ilang pastor sa Maryland o sa online na patuloy naming pinakikinggan, Gateway Church and then the Cornerstone. Ang nais ko po maparating sa inyo dito is that God is a generational God. And maalala ko nung panahon na nung last kaming umuwi, nandoon pa kayo sa building ng Fortune. Tama ba yon? Sa Simesindalan. Ay nandoon kami sa terrace sa ibabaw ng building and said, nakikita mo ba yung, sabi ni Pastor Paul, nakikita mo ba yung lupa dyan sa harapan na yan? Diyan ko nais itayo yung building ng church. So, kung sa sinasabi niya ay nakikita ko ay napakalaki ng kanyang vision. Vision na titingnan natin ay nakamatayan niya. Vision na masasabi natin na parang hindi tinupad ng Lord. And at the same time, in Hebrew chapter 11, verse 8 and 9, ay meron pong Hall of Famer, a Hall of Faith here na si Abraham na pinangakuan ng Lord na magiging descendants ng great nation. Pero nakamatayan niya yung kanyang pag-receive ng promise. Ang na-receive niya ay ang kanyang anak na si Isaac. Let's read yung verse 11, chapter 11, verse 8 and 9. Babasahin ko ito sa New King James Version. Ang sabi dito, by faith, Abraham obeyed when he was called to go out to the place which he would receive as an inheritance. And he went out not knowing where he was going. By faith, he dwelt in the land of promise as in a foreign country, dwelling in tents with Isaac and Jacob, the heirs with him of the same promise. Bakit po ko sinabi na God is a generational God? Ipinakita po dito ng Hebrew chapter 11 na they have the same promise. Jacob and Isaac received the same promise with Abraham. So, bakit po ako nagsimula sa vision ni Pastor? The vision of Pastor is to make, to have a big church. But as we look at it, hindi big church ang pinupuntahan o yung way ng pagpunta ng paglago ng church ng True Vine, kung hindi cluster churches. Di ba? Dumadami ang church ng True Vine to a cluster churches. And that is a way of pointing out to you na yun yung blessing o yun yung promise ng God sa True Vine. You may not see a big church with a lot of members, but you will see a church with small churches in different areas of Pampanga or even Luzon. Now, Abraham lived 175 years. Isaac was born when Abraham is 100. Nung isang taon na si Abraham, doon pinanganak si Isaac. And Isaac lived 180 years. So, makikita natin doon, 175, 180 years. Jacob was born when Isaac is 60 years old. So, 60 years old. 60 years old plus 100, 160 si Abraham nung ipinanganak
si Jacob. So meron na lang 15 years. Kasi 175 namatay si Abraham. Yung 15 years na yon ay yun ang naging bahagi ni Abraham kay Jacob. So, kaya natin binasa yung Hebrew 11, 8 to 9, ang sabi doon ay yung promise kay Abraham ay naging promise kay Isaac na naging promise kay Jacob. So, in reality, tingnan natin yung I want to explain this because napakahalaga nito na maintindihan natin ang kahalagahan nito ngayong sa iglesia na wala na si Pastor Paul. So, Abraham is considered the patriarch of Judaism, that's Christianity, because there was no Jewish race and no nation of Israel until God appeared to Abraham, a pagan man, living in a pagan land. Actually, that is Iraq. And called him to leave his country and go to a land God would show him. So, pinalo ni Abraham yun. Not only did God call Abraham, He also made a promise to Abraham in Genesis 12, 2-3. We can read it. Genesis 12, 2-3. Kung naka-project na siya, I will read it. Ang sabi doon, I will make you into a great nation, and I will bless you. I will make your name great, and you will be a blessing. I will bless those who bless you, and whoever curses you, I will curse. And all peoples on earth will be blessed through you. And true to His word, God created the Jewish race and formed the nation Israel through this man's seed. Hindi nakita ni Abraham yon kasi ang nakita lang niya si Isaac at saka si Jacob. But, kung titingnan natin, Abraham promised son Isaac and his son Jacob would follow God too. In fact, there are many references to Abraham, Isaac, and Jacob in the Bible. Kapag binasa natin ang Bible, sabihin doon is the God of Abraham, Isaac, and Jacob. So, God is a generational God. Let's look into it. Hebrew 11, 20, 21. Hebrew 11, 20, 21. Ang sabi dito, by faith, Isaac blessed Jacob and Esau in regard to their future. But by faith, Jacob, when he was dying, blessed each of Joseph's sons and worshiped as he leaned on the top of his staff. So one thing these two men have in common is that they both bless the next generation regarding their future. So pinagpala nila, pinanalangin, binigyan ng pagpapala ng patriarch ng Panginoon o ni Jacob, ni Isaac. Yung sumunod na henerasyon. Nakukuha niyo po ba? So in Genesis 27, Isaac blesses his son. In Genesis 48, tingnan natin from Abraham only son. Thank you. Isaac have two sons, Esau and Jacob. And in Genesis 48, Jacob blesses his grandsons. Grandsons na yung kanyang pinanalangin dito. And sabi, Jacob blessed his grandson Ephraim and Manasseh before his sons because his sons were reasonable of the scheme to trick their father. Yung sinasabi dito si Joseph, into believing Joseph was dead when in fact they had sold him into slavery. So, kung titignan natin, from the time of Abraham, yung promise ng God na nakita niya, silip lang ang ipinakita ng Panginoon sa kanya, kay Abraham. Kung tingnan natin kay Pastor Paul, silip lang din, di ba? Nasilip lang ni Pastor Paul yung
kung saan dinadala ng Diyos ang true vine. Pagdating kay Isaac, dalawa na. Dalawa na yung anak na lumabas doon. But pinakikita doon na ang biyaya o yung katotohanan ng pangako ng Diyos nandoon. So, kaya laging nakakabit yung pangalan ng God. Sabi na, God of Abraham, God of Isaac, and God of Jacob. Nung pagdating kay Jacob, alam nyo kung gaano nakarami ang tao noon? So from Abraham, from Jacob, naging Israel na ang Israel. At hindi lang dalawa. Hindi lang 12. Kung hindi nang lumabas sila sa Egypt, they are already millions. So yung generation na pinapakita ng God dito sa Biblia ay pagpapatunay na kapag siya'y nangako at nagpala sa tao, it is not dun sa henerasyon lang na yon. It will bless the generation after generation. Okay? So blessing your children and grandchildren is demonstration of faith because you are believing by faith, exercising faith. In the love of God, in the love of goodness of God, and in His providential care of them concerning their future. So pag nanalangin tayo, pinagpala natin yung ating pamilya, yung ating mga apo, ito ay pagpatitiwala natin na ang future nila ay ang Panginoon ang lang ang nakaka-control nun. The blessing was an act that indicated their trust in God as much as it demonstrated their love for their children. The paternal blessing was the most valuable heritage that parents could leave to their children. Kita niyo po to? The paternal blessing. It was the most valuable heritage that parents could leave to their children. Yung pong kapag pinagpala natin yung ating mga anak, as they create or as they live on their own at magkaroon sila ng pamilya, pag po inilagay natin yung blessing natin sa kanila, yun po ang heritage na talagang pwede nating ibigay sa kanila. Yung pong, kasi yung wealth, yung money, ano na lang po yan eh. Tawag dito parang plus na lang yan. Plus na lang yan sa una pagdating sa blessing ng God. So a godly heritage was passed to their children, and they blessed them because they believed God that He was a good, faithful, and loving God who has a future for His children. So bakit ko po binabahagi sa inyo that God is a generational God? Based doon po sa pinapaliwanag ko po sa inyo si Abraham, Isaac, and Jacob, at kung paanong yung the same promise ay na-receive nila. Ganun din po sa bawat isa inyo na nandito. Pastor Paul is gone, but may iniwan siyang legacy, may iniwan siyang vision sa church po na ito na nangangailangan po na magpatuloy. Meron po akong isang example na sa Amerika, kung kilala niyo po si Joel Osteen, yung kung po kanyang father is a minister din po. Bago naging minister si Joel Osteen, minister na yung kanyang tatay at ang kanilang church is hindi pa ganun kakilala, ganun kalaki. But when Joel Osteen dad died and Joel Osteen is the one gonna lead the congregation,
nagkaroon ng big changes dun sa ministry nila. Lumago ito. Although sa Amerika, medyo hindi nila tanggap yung the way Joel Austin preached. But who knows? Kung as long as there is a biblical reference or biblical truth sa sinasabi, we cannot judge yung sitwasyon. But ang gusto ko pong makita po dito ay kung may legacy na iniwan yung tatay, yung pong sumusunod na henerasyon, yung blessing po ay patuloy at magaganap at magaganap at magaganap. Yun po ang gusto ko po niyong makita na panghawakan ng iglesia po na ito ay makita niyo na ang pangako ng Diyos dito ay magpapatuloy. Now, there's another verse po dito, Proverbs 20, verse 29. Kasi kailangan po nating tingnan paano po natin ito gagawin. Chapter 20, verse 29. The glory of young men is their strength, but the splendor of old men is their gray hair. Habang sabi ko pag gray hair na pala ako ay yun pala yung splendor ko. Tinatakpan ko na lang po ng tinayang buhok na. Ano pong ibig sabihin nito? The glory of young men is their strength. So, kung titingnan po natin, meron po siyang tinitingnan dito na dalawang tao. The younger and the older. And meron pong dapat gawin ng iglesia is to unite with those who are older in the faith and to unite with those who are younger in the faith. Magkatulungan po yung dalawa na yon. So, ibig po sabihin ay kung gusto po nating maabot yung vision ng church po na ito, kailangan po tayong mag-unite. The younger must look for mentorship ng mga matatanda. At yung mga older naman ay magtingin din ng mga kabataan na pwede nilang i-mentor. Bakit po? Iyon po ang kahalagahan po para po tayo lumago. I remember John Maxwell dun sa the 21 Irrefutable of Leadership. Binasa mo yan. So, meron pong example doon, yun daw pong tick. Alam niyo po yung tick, yung lumulundag siya sa yung tato aso. So, pag nilagay mo daw po yan sa isang container, magtatatalo niyan at lalabas siya doon sa dahil walang ibig sabihin walang lead. But pag nilagyan mo siya ng lead, magtatatalon siya, di ba? And then tumatama siya doon sa lead. And then after a while, tanggalin mo yung lead. Ang talon na lang niya kung hanggang saan yung lead, yung takip. So, ano po ang implication noon? O bakit po nasabi ko ito? Ganito din po yon. So, pag po ang iglesia ay nanatili o meron po tayong inaabot na vision, and then umaabot lang po tayo dun sa ganong sitwasyon, kasi po nakikita natin na ang sitwasyon natin ay nandoon lang. Yun po yung ating lead. But the more po nagme-mentor tayo ng tao, lumalaki po ang leadership capability ng iglesia. Ang leadership capability po ng iglesia ang magpapagrow po ng church. Hindi po yung kung ang leader po ng iglesia ay 3, 4, 5 lang, wag po tayong umasa na magkakaroon po tayo ng malaking church. Hindi po lalaki ang church. Kasi po, dahil ang church po ay lumalago kung lumalaki ang leadership capacity. Kasi po, yung inyong lead yung lead na capacity mo, inaangat mo, itinataas mo,
tumataas yung higher ng yung pagtagtanaw o pag minsan nahirapan kong i-translate sa English. Pag nandoon naman ako sa Amerika, nahirapan naman akong inisip ko muna sa Tagalog bago ko Englishin. Ngayon naman, dahil na so napapatawa ko kayo, no? So nakukuha niyo po na ang lalago lamang po ang iglesia pag dumadami ang mga leaders. Kaya po kailangan nating i-unite yung ating matatanda sa pananampalataya at yung i-unite ito sa mga kabataan natin. At yung pong kabataan, wag naman po nating sabihin na dahil matanda ka ay gano'n. O yung matanda naman ay sabihin, matanda na ako. Kaya ako dapat sundin mo. Hindi naman po gano'n. Ibig po sabihin to, sinasabi dito yung sa pananampalataya. Pwede po na maedad ang ating age in human pananaw, pero yung ating spiritual age is very young. Kasi kumilala tayo na may edad na. So, pwede naman pong sa katauhan ay magpa-mentor tayo sa mas bata sa atin. Ang mahalaga po dito ay papaano tayo lalago ng sabay-sabay. Amen? Si Apostle Paul po ay may paalala sa Ephesians chapter 6, verse 1 and 4. And sabi po niya dito, "Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment with a promise, that it may go well with you, that you may enjoy life on the earth. Fathers, do not exasperate your children. Instead, bring them up in the training and instruction of the Lord." So si Apostle Paul, nakita niya na ito noong pa. Na ang kabataan, kailangan nila ng someone like as parent para lumago ang bawat isa. So, sinabi niya dito na children are to obey and honor their parents, and this is the only commandment, kung meron po tayong 10 commandment, the only commandment na merong attached na promise. Lahat po, yung siyam, wala po siyang naka-attach na promise. Only yung honor your father. And kapag po ang parents, sabi niya, pag po ang parents will not help their children to learn to obey them and honor them, they are robbing their children of a promise from God. Nirarab po natin, sa mga magulang po, nirarab po natin ang ating anak ng long life kapag hindi natin sila tinuruan. So, kung gusto nating humaba ang buhay ng ating mga anak, turuan natin sila na mag-honor and obey. So, and the same thing, if children don't learn how to respect authority at home, they won't be able to respect authority in the future. So, kailangan po ng mentoring. Kailangan po ng bawat isa sa atin na may magme-mentor po sa atin. Children are not little adults. They're children, which means there isn't any need to embrace the modern trend of negotiating with them. This applies to children of all ages as long as they're still living at your home. So kung nabubuhay po ang ating mga anak, kahit po siya ay 40, 60 years old, at doon po siya nabubuhay sa inyong bahay, your rules is your rules. Sa amin po mag-asawa, natutunan din po namin to na ang anak namin, once she becomes an adult, kapag sa bahay, anak namin siya. Our rule is our rules. Kapag nasa church na, tinitreat na namin siya as a church member. Kumbaga sa kuwan, yung pagiging anak namin sa kanya nasa behind na, hindi na yung nasa front.
So, napakahalaga po na maintindihan natin yon. So, iyon po yung magpapakita sa atin kung paano natin makapagtutulong-tulungan ng bawat isa na makapagpalago na iglesia sa tulong ng biyaya ng Panginoong Yesus. Hindi po ng ating sariling mga kayod. So, fathers, according to biblical submission, or mothers in the case of absent of dad, a dad who is not a Christian, have been given the charge by God to be the spiritual leader to train and instruct them in the things of the Lord. Lagi pong sinasabi sa akin ng misis ko yan, na ikaw ang tatay, ikaw ang dapat nag-train, ikaw ang dapat nag-i-instruct, ikaw ang dapat nagli-lead. And as parents, let's not exasperate our children. God is a generational God. And God wants to fulfill His promise from the very beginning na nung nagsimula ang church na to. If I'm not mistaken, pang third generation na kayo. The first generation ay kami. My wife is the second generation, I think. And now, kayo yung third generation ng iglesyang ito. And let's pray na yung mandate na binigay kay Pastor Paul para sa iglesia na ito, na hindi man a big church, kung iyon ang na-receive niya sa Lord, or iyon man ang mangyari in the future, or yung cluster churches na nakikita kong nangyayari ngayon sa iglesyang ito, let's, with humility, let's allow God to work and allow God to be the able to manifest in every cluster, chapter ng iglesyang ito. God is a generational God, and He will continue be the God in each one of us. Amen? Thank you. Let's pray. Hallelujah. Father, in humility, we submit our life to you, Lord. And in your sovereignty, we humble ourselves, O God, Lord. Like our father Abraham, Isaac, and Jacob, how they received the promise from you, O God, Lord. We believe that you have a promise for this church, O God. And we believe that this promise is you continually working in the lives of the people here, O Lord. But at the same time, Lord, we pray that we come to realization na wala kaming magagawa on our own. Na wala kaming pwedeng kahit anong sikad ng aming mga pagpapagod, kahit anong sikad ng aming pagbibigay ng mga programa para sa iglesia, kung hindi kami matututong magtiwala sa iyo at isurrender na ang anumang ginagawa mo dito ay kalooban mo, Panginoon, ito po ay hindi mapangyayari. But we surrender to you, Lord. We believe that you are a generational God, na yung pinramis mo kay Pastor Paul at pinramis mo rin sa amin, Panginoon, sa bawat isa. Maraming salamat po, Lord. Marami pong salamat.
all glory and honor belongs to you. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Brother Rodel. We can be seated. Praise God. God is a God of all generation. Amen. Praise God. So, I would like to thank the Lord for every one of you, no, sa lahat ng pinamalas ninyo, no, na pagsuporta sa ating pastor. And now, we will continue to serve the Lord. Amen. Nothing can stop us. We are unstoppable. Amen. Because God is the God of unstoppable. Amen. Kagaya nga ng sinabi, no, ng ating brother, no, that God from generation to generation, siya yung nagre-raise up, no. Siya yung nagpapatuloy, no. Amen. Sa bawat isa sa atin, kagaya ng ating ngayon sa sitwasyon natin ngayon, ang ating pong pastor ay masaya, no, na umalis dahil nakita niya na meron ahead of as far as he can see, no, nakita niya dun sa vision niya na mangyayari, no, kung ano yung purpose ng God sa ating church na ito, True Vine City Harvest Church. Amen. Praise God. At I would like to share this nawala. Okay. So, kagaya ni Apostle Paul and Timothy, no? Ito yung promise, ito yung sinabi niya sa 1 Timothy. Okay. Dito ako nahihirapan. Hawakan ko na lang. Sa Philippians pala. Philippians 1:6. Ang sabi niya dito, being confident of this, no? Ito yung sinabi ni Apostle Paul kay Timothy, no, in the church of Philippi. Okay? So, ito po yung prayer niya. Sabi niya, I thank my God every time I remember you. In all my prayers for all of you, I always pray with joy because of your partnership in the gospel from the first day until now. Being confident of this, ito yung verse, no, na gusto kong ibigay po sa atin. Being confident of this, that He who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ. So, NIV version po yung binasa ko. So, mas maganda rin sa ibang version. Okay, so, ito po yung ating confidence, no po, that He who began a good work in us. Do you believe that God has begun a good work in us? Amen. No? And it will carry it on to completion until the day of Christ. So, hanggang sa dumating ang Panginoon, tayo po ay patuloy, no, na susunod sa ating Lord, no? And fulfill, no, the purpose that He has for us. Amen? Tayo pong lahat ay tumayo. Praise God. Let's all raise our hands and receive the blessing of the Lord. The Lord bless you. The Lord keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious unto you and give you peace. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, everybody say amen. Let's sing the song, To God Be the Glory. To the glory, to God be to Sandali lang po. Babaan po natin para tayo po ay kumanta ng magandang maganda para sa kapurihan ng Panginoon.